Ipinagtabuyan sa sariling pamamahay ng mismong anak at manugang. Habang nagpapakasasa sila sa perang kinulimbat, nakaluhod sa putika ng inang nagluwal sa kanya. Wala na kayong silbi. Pabigat lang kayo. Asik ng walang hiyang manugang. Ngunit isang lihim mula sa nakaraan ang biglang yayanig sa kanilang kasakiman. Pinunasan ng ina ang kanyang luha, bumangon mula sa pagkakadapa at handang tapusin ang pang-aabuso. Handa na ba siyang kalimutan ng sariling anak para sa hustisya? Pabigat na nga, ang baho pa ng isdang tuyo nila. Hanggang kailan ba natin titiisin ang mga matatandang iyan, Tomas? Nakakasuka na ang amoy ng kahirapan sa bahay na to? Sa likod ng manipis na dingding na gawa sa pinagtagpi-tagping plywood, nakatayo si Amelita. Sa kanyang nanginginig at kulubot na mga palad ay nakapatong ang mga barya. Mga baryang amoy malansa, amoy mantika at amoy pawis mula sa maghapong pagtutulak ng kariton ng lugaw sa ilalim ng tirik na araw. Maingat niya itong binibilang, idinadagdag ang bawat sentimo sa kanyang isipan upang maibilis sana ng paboritong mamahaling gatas na inihihingi ng naglilihing manugang. Ngunit sa paghigpit ng hawak ng manugang sa puso at isipan ng kanyang anak, lumuwag ang hawak ni Amelita sa kanyang mga kamay. Dumulas ang mga barya, gumulong at nagkalat sa maruming sahig na semento. Walang kahit anong ingay na lumabas sa kanyang bibig. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang pait ng sariling dugo. Ang kanyang lalamunan ay tila sinakal ng isang kamay na gawa sa yelo. At ang kanyang mga tuhod ay nanlambot na parang nauubusan ng lakas. Ang mga salitang narinig ay tila mga punyal na ibinaon ng paulit-ulit sa kanyang dibdib. Hinihiwa ang natitirang piraso ng kanyang pagkatao. Saan ba siya nagkamali? Paanong ang anak na itinawid niya sa gutom gamit ang mismong isdang tuyo na pinandidirihan ngayon ay hahayaan siyang tapakan ng ibang tao sa loob ng sarili nilang tahanan? Bumukas ang pinto ng kwarto at lumabas si Cynthia, nagpupunas ng bibig habang maarteng nagpapaypay. Nakita nito si Severino na nakayuko, tahimik na pinupunasan ang lumang mesa sa sala na unti-unti nang inaanay. Diyos ko naman pa, ang aga-aga, nagkakalat na kayo ng alikabok. Mataray at mataas na sita ni Cynthia, halos pandirihan ng hangin na nalalanghap. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo ni Tomas na ibenta na natin itong bulok na bahay? Ano bang hinihintay nyo? Bumagsak sa ulo natin tong bubong bago kayo pumayag. Tumingala si Severino, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kakampi. Tumingin siya kay Tomas na sumunod palabas ng kwarto. Inaasahan ng matanda na ipagtatanggol siya ng anak na sasabihin nitong ang bahay na ito ang tanging naipundar ng kanyang mga magulang. Ngunit umiwas lamang ng tingin si Tomas, napakamot sa ulo at bumuntong hininga. Tama naman kasi si Cynthia pa. Pabulong na ngunit malinaw na sabi ni Tomas, hindi makaharap ng diretso sa ama. Nakabaon na tayo sa utang online. Kailangan ko ng malaking pera pambayad bago pa ako balikan ng mga pinagkautangan ko. Pumirma na kayo sa papeles. Maawa naman kayo sa magiging apo nyo. Huwag nyo na kasing ipagdamot yung bahay. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Severino. Ang bahay na ito ay hindi lamang kahoy at yero. Ito ang katibayan ng kanilang dugo at pawis. Ngayon, hinihingi ito ng kanyang anak bilang pambayad sa sugal na hindi naman nila kasalanan. Bago pa man makasagot ang nanghihinang ama, isang tinig mula sa labas ng bakod ang pumutol sa mabigat na tensyon sa loob ng bahay. Dumating ang isang kartero ng munisipyo, nag-aabot ng isang selyadong sobre. Nanginginig ang mga kamay ni Severino nang tanggapin niya ang papel. Isang telegrama mula sa malayong probinsya. Habang binabasa ni Severino ang nakasulat, tila naubusan ng dugo ang kanyang mukha. Nagsimulang manginig ang kanyang mga balikat. Pumanaw na ang kanyang nakatatandang kapatid na si Baltazar, ang taong matagal na niyang hindi nakikita dahil sa isang matinding hidwaan sa nakaraan. Ngunit ang mas nakakagulat
Nakasaad sa sulat na naiwan kay Severino ang isang malawak na bukirin ng kakao at isang lumang bahay kahoy sa kabundukan ng Bukidnon bilang mana. Nang marinig ni Cynthia ang salitang bukirin at mana, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Nawala ang pagkasuklam at pandidiri sa kanyang mukha. Ang kanyang matatalim na mata na kanina ay puno ng pangiinsulto. Biglang luminaw sa pagkaganid. Mabilis siyang lumapit kay Severino. Hinaplos ang braso ng matanda na parang isang tunay at mapagmahal na anak. "Hala pa, nakikiramay po kami." Malambing na wika ni Cynthia, ang boses ay pilit na pinaiyak. "Huwag kayong mag-alala. Hindi namin kayo pababayaan ni Mama sa panahong ito. Sasama kami sa Bukidnon. Kami na ang mag-aalaga sa inyo habang inaayos natin ang mga naiwang ari-arian ni Tito Baltasar." Mula sa madilim na sulok ng kusina, nakita ni Amelita ang matamis, ngunit nakakalasong na ngiti ng kanyang manugang. Sa likod ng mapagpanggap na mukha ni Cynthia, naramdaman ng isang ina ang paparating na panganib. Alam ni Amelita na hindi pag-ibig o pag-aalaga ang sasama sa kanila sa Bukidnon, kundi isang walang hanggang kasakiman na handang lamunin silang lahat ng buo. Mahaba at malubak ang naging biyahe patungo sa kabundukan ng Bukidnon. Nakadungaw lamang si Severino sa bintana ng inuupahang sasakyan. Pinagmamasdan ang paglipas ng mga nagtataasang puno ng pino at lunti ang bukirin. Bawat pag-ikot ng gulong ay tila nagbabalik sa kanyang gunita ng isang mapait na kahapon. Tandang-tanda pa niya ang araw na lumisan ang kanyang Kuya Baltasar, pasa ng isang lumang sako at ang mabigat na paratang ng pagnanakaw na hindi naman nito ginawa. Isang pagkakamali na naglayo sa kanila ng ilang dekada, isang kasalanang hindi na niya kailanman maiwawasto ngayon dahil huli na ang lahat. Nang makarating sila sa tapat ng isang lumang bahay kahoy na napaliligiran ng malawak na taniman ng kakao, agad na nangunot ang noo ni Cynthia. Tinakpan niya ang kanyang ilong gamit ang isang panyong pilit na pinabanguhan upang labanan ang amoy ng lumang kahoy at halumigmig. "Diyos ko naman, Tomas, bahay ba to o kabaong ng buhay? Ang daming agiw, ang alikabok pa." Reklamo ng manugang, mabilis na nagpagpag ng kanyang damit bago bumaling sa tahimik na biyanan. "Ano pang tinutungangan niyo dyan? Maghanap na kayo ng basahan at linisin niyo yung banyo. Baka mamaya may ahas pa dyan, mas stress pa ang apo niyo." Walang imik na ibinaba ni Amelita ang kanyang dalang maliit na tampipi. Tahimik siyang sumunod patungo sa kusina. Nilulunok ang sariling pagod at pait ng pang-aalipin upang maiwasan lamang ang panibagong gulo. Hindi na bago sa kanya ang pagiging alila sa sarili niyang pamilya. Habang abala ang lahat sa pag-aayos ng mga gamit, naglakad si Severino patungo sa likuran ng bahay. Pumasok siya sa isang maliit na balkonahe kung saan nakaharap ang isang lumang silyang tumba-tumba. Napuno ng luha ang mga mata ng matanda. Dahan-dahan niyang hinaplos ang silya, ramdam ang gaspang ng kahoy na pinatanda ng panahon. Isa itong tahimik na paghingi ng tawad, isang yakap na hindi na niya naibigay sa kapatid na nabuhay ng mag-isa at namatay sa pangungulila. Sa ilalim ng kanyang pamamanglaw, may naramdaman siyang kakaibang kaba. Tila may isang mensaheng naghihintay na matuklasan sa loob ng tahimik na tahanang ito. Nabalik lamang ang diwa ni Severino nang marinig niya ang sapilitang paghatak sa mga kahoy mula sa loob ng bahay. Naabutan niya si Tomas sa loob ng kwarto. Pilit na binubuksan ng isang nakakandadong antigong aparador gamit ang isang matulis na bakal. Ang mga mata ng kanyang anak ay nagliliyab sa pag-asang makahanap ng mga lumang alahas, dokumento, o anumang yamang maaari nitong maibenta ng palihim. "Ano bang ginagawa mo, Tomas? Hindi pa nga nalilibing ng maayos ang tiyo mo? Nilalapastangan mo na ang mga gamit niya." Madiing saway ng ama, mabilis na lumapit upang hablutin ang bakal mula sa kamay ng anak. Padabog na binitiwan ni Tomas ang hawakan ng aparador at inirapan ng matanda. Hindi man lang siya humingi ng tawad.
Tinalikuran niya ang kanyang ama at nagmamartsa palabas patungo sa asawa nitong palihim ding kinakatok ang mga dingding sa sala. Nagbabaka sakaling may nakatagong pera. Pagsapit ng hating gabi, binalot ng matinding katahimikan ang buong kabundukan. Nakahiga na ang lahat, ngunit gising pa rin ang diwa ni Severino. Mula sa kusina, isang mahina at kakaibang paggalaw ang gumambala sa kanyang pandinig. Tila mga paang nag-iingat na huwag lumikha ng ingay sa ibabaw ng sahig na gawa sa kawayan. Bumangon siya nang walang anumang ingay. Bitbit ang isang lumang lampara. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kusina. Wala siyang naabutan na kahit sinong tao. Ngunit sa ilalim ng malamlam na liwanag ng apoy, nakita niya ang mga sariwang bakas ng maputik na sapatos. Kumabog ng mabilis ang kanyang dibdib. Nakakandado ang lahat ng pinto at bintana nang matulog sila. Ngunit malinaw ang mga bakas ng putik na nagmula sa pasilyo at nagtapos sa ilalim ng lumang kalan. Nang yumuko siya upang suriin ito, napansin niya ang isang maliit na siwang sa pagitan ng mga tabla sa sahig. May nakasuksok na isang lumang talaan na balot ng alikabok at mga tuyong dahon. Panginginig ang nanaig sa kanyang mga kamay nang buklatin niya ang mga pahina. Sa huling bahagi ng kwaderno, nakasulat ang isang babala gamit ang kumukupas na pulang tinta. Huwag magtiwala sa mga naghahanap. May naghihintay sa ilalim. Ang mga pulang letra ay tila sumisigaw sa gitna ng kadiliman. Nag-iiwan ng isang malamig na babala na ang bahay na ito ay hindi isang payapang kanlungan, kundi isang libingan ng mga mapanganib na lihim. Kinaumagahan, bago pa man tuluyang maitaboy ng sikat ng araw ang makapal na hamog sa kabundukan, isang mahinhin na boses ang pumukaw sa tahimik na paligid ng lumang bahay. Nadatna ni Amelita at Severino sa labas ng kanilang bakuran ang isang maaliwalas na dalaga. May kilik itong isang basket na puno ng mga sariwang gulay, kamatis at kalabasa. Baka sa mukha ng babae ang pagkabigla nang makita ang mga bagong mukha na naglilinis sa labas ng bahay na matagal nang inulila ng nagmamay-ari. Agad na nagpakilala ang dalaga bilang si Lira, isang guro sa kalapit na barangay. Sa loob ng manipis at tagping mga dingding ng sala, ikinuwento niya ang naging buhay ng pumanaw na si Baltazar. Si Lira ay isa lamang ulila na walang kakayahang mag-aral, ngunit tinuring siyang parang tunay na anak ng matanda. Pinag-aral siya nito gamit ang kakarampot na kinikita sa pagkakakaw. Habang nagsasalita si Lira, nakikita ni Severino sa mga mata nito ang purong pagmamahal at utang na loob na kailanman ay hindi niya nakita sa sarili niyang kadugo. Ngunit ang tahimik na pag-uusap ay binasag ng matalas at mapanghusgang tinig ni Cynthia mula sa pintuan ng kusina. Nakapamewang ang manugang, tinaasan ng kilay si Lira mula ulo hanggang paa. Tila sinusukat ang halaga ng pagkatao ng dalaga. Aba-aba, ang aga-aga may umaaligid na agad dito. Mataray na panimula ni Cynthia. Sinadya pang palakasin ang boses upang marinig ng natutulog pang si Tomas. Sino yan? Naghahanap ng pamanang lupa? Excuse me lang ha, miss. Baka akala mo dahil tinulungan ka ng matanda, may mamanahin ka na rito. Kami ang legal na pamilya. Baka nakakalimutan mo kung saan ang lugar mo. Nanatiling mahinahon si Lira. Imbes na pumatol sa walang basehang paratang, inilapag niya ang dalang basket sa ibabaw ng lumang mesa. Ipinaliwanag niyang nakasanayan na niyang dalhan ng rasyon ng pagkain ang kinagis ng ama bawat linggo. At nais lamang niyang ipagpatuloy ito bilang tulong sa mga naiwang kaanak ng matanda. Wala siyang interes sa anumang salapi o lupa. Nang magsimulang mag-ayos ng hapagkainan, napansin ni Lira ang panginginig ng mga kamay ni Amelita habang pilit na binubuhat ang isang mabigat na kaldero ng sinaing. Walang pag-aalinlangang lumapit si Lira. Marahan niyang inagaw ang bigat mula sa mga kamay ng matanda. Banayad na inalalayan ng dalaga si Amelita patungo sa isang upuan. Hinawakan ng mga kamay nitong puno ng kalyo ng may buong pag-iingat at pag-ibig.
Ako na po dito, Nay. Magpahinga muna kayo. Mukhang napagod po kayo sa biyahe. Sa simpleng haplos na yon, isang mainit na luha ang tumakas mula sa mga mata ni Amelita. Mabilis niya itong pinunasan gamit ang laylayan ng kanyang lumang duster. Isang estranghero ang nagparamdam sa kanya ng kalinga na matagal na niyang inaasam mula sa sariling anak. Tumingin si Amelita sa kabilang dulo ng sala kung saan nakaupo si Tomas, naghihintay lang na pagsilbihan at walang pakialam sa pagod ng inang nagluwal sa kanya. Sa tuwing nakikita niya ang pagmamalasakit ni Lyra, lalong luminipis ang pader ng pag-asa sa kanyang dibdib. Bago tuluyang magpaalam si Lyra upang pumasok sa paaralan, hiniling niyang makausap si Severino sa labas ng pinto. Malayo sa matatalim na pandinig ni Cynthia, dumukot ang dalaga sa bulsa ng kanyang palda at inilabas ang isang maliit at kalawanging susi. Iniabot niya ito sa nanginginig na mga palad ng matanda. Ibinilin po ito ni Tatay Baltazar sa akin bago siya mawala. Mahinang paliwanag ni Lyra. Ang boses ay may halong lalim at kalungkutan. Sabi niya, ibigay ko raw po ito sa inyo kapag dumating kayo. Kayo lang daw po ang makakaalam kung para saan ito. Tinitigan ni Severino ang bakal na nasa kanyang palad. Ngunit bago pa man siya makapagtanong, lumingalinga si Lyra sa paligid. Kumunot ang noo ng dalaga at bumakas ang seryosong pag-aalala sa kanyang mukha. Mag-iingat po kayo rito, Mang Severino. Babala ni Lyra, ang kanyang tinig ay halos isang bulong na sumasabay sa ihip ng hangin. Nitong mga nakaraang buwan bago mamatay si tatay, may mga hindi kilalang lalaking umaaligid sa burol tuwing gabi. Hindi po sila taga rito. Parang may hinahanap sila at hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha iyon. Naiwan si Severino sa labas ng pintuan habang pinagmamasdan ang paglakad ni Lyra palayo hanggang sa lamunin ito ng manipis na hamog. Bumigat ang kanyang paghinga habang pinapakiramdaman ang malamig na bakal ng susi sa kanyang nanginginig na palad. Binalot ng malalim at nakakabinging katahimikan ng buong kabundukan nang sumapit ang hating gabi. Habang ang lahat ay mahimbing na natutulog, tanging si Severino lamang ang nakadilat. Pinagmamasdan ang mga anino sa kisame. Ang maliit at kalawanging susi sa kanyang palad ay tila isang nagbabagang uling na hindi nagbibigay ng kapayapaan sa kanyang isipan. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa banig. Maingat na inayos ang kumot ni Amelita upang hindi ito magising at tahimik na naglakad patungo sa madilim na kusina, bit-bit ang isang lumang gasera. Sinundan niya ang mga tuyong bakas ng putik na nakita niya noong unang gabi. Huminto siya sa tapat ng lumang kalan, ibinaba ang gasera at marahang inusog ang isang makapal na alpombra na yari sa abaka. Sa ilalim nito ay may isang tablang kahoy na tila naiiba ang pagkakapako. Tinalunton ng kanyang magaspang na daliri ang mga siwang hanggang sa makapa niya ang isang maliit na butas. Nanginginig ang kanyang buong katawan nang ipasok niya ang susi. Naramdaman niya ang unti-unting pagbibigay ng matigas na mekanismo sa loob ng kahoy. Nang iangat niya ang tabla, tumambad sa kanya ang isang makitid na hagdanan pababa sa ilalim ng lupa. Isang malamig na hangin na amoy lumang papel at alikabok ang sumalubong sa kanyang mukha. Dahan-dahan siyang bumaba. Inilalawan ang paligid gamit ang gasera. Sa dulo ng hagdan, tumambad sa kanya ang isang tagong silid na gawa sa semento. Sa isang gilid ay nakasalansan ang ilang mabibigat na kahon ng kahoy na bahagyang nakabukas. Kuminang sa ilalim ng apoy ng gasera ang mga antigong alahas at mga luma, may itim na gintong bareta. Ngunit hindi ang kinang ng yaman ang umagaw sa pansin ni Severino. Sa ibabaw ng pinakamalaking kahon ay may isang bunton ng mga liham na tinalian ng kumukupas na sinulid, kasama ang isang lumang kwintas na pagmamay-ari ng kanilang ina. Kinuha niya ang pinakaibabaw na sulat. Ang pamilyar na kumpas ng panulat ay agad na nagpadaloy ng mga luha sa kanyang mga mata. Sa aking mahal na bunso, Severino, basa ng matanda sa kanyang isipan,
Ang bawat salita ay tila sumusugat sa kanyang puso. Patawarin mo ako sa aking paglisan nang walang paalam maraming taon na ang nakalilipas. Ang halagang nawala kay ama noon, hindi ako ang kumuha. Ngunit kung hindi ko aakuin ang kasalanan, ikaw ang ididiin ng mga tunay na salarin. Hindi ko hahayaang mabulok ka sa kulungan at masira ang pangarap mong maging guro. Ang mga yamang naririto ay hindi sa akin. Natagpuan ko ito mula sa isang naaksidenteng sasakyan ng mga sindikato. Matagal na panahon na ang nakalipas. Itinago ko ito upang hindi magamit sa kasamaan at naging bilanggo ako ng sarili kong takot. Nagtatago sa burol na ito habang buhay upang bantayan ang isang ebidensya at upang ilayo kayo sa panganib ng mga naghahanap nito. Bumagsak ang mga tuhod ni Severino sa malamig na semento. Ang kapatid na kinamuhian niya at inakalang isang magnanakaw ay ibinuwis ang sariling kalayaan, ang sariling kaligayahan at ang sariling pangalan upang iligtas siya. Isang mainit na luha ang pumatak sa lumang papel. Binabasa ang tuyong tinta ng nakaraan. Itinaas ni Severino ang liham at idinampi sa kanyang mga labi. Hinahagka ng papel nang mahigpit na parang iyon ang huling yakap na maaari niyang ibigay sa kapatid na hindi na niya kailanman makakausap. Ang kanyang paghikbi ay pilit niyang kinikimkim sa kanyang lalamunan. Isang tahimik na pagtangis ng isang lalaking nadurog sa bigat ng utang na loob. Hindi niya namalayan na sumunod pala sa kanya si Amelita. Nang makita ng matanda ang kanyang asawa na nakaluhod at umiiyak sa ilalim ng lupa, hindi na ito nagtanong. Lumapit si Amelita, umupo sa malamig na sahig at niyakap ng buong higpit ang asawa. Naramdaman ni Amelita ang labis na sakit at pagsisisi na bumabalot kay Severino. Sa gitna ng mahigpit na yakap na yon, nagkatinginan ang mag-asawa at nagkasundo ng walang salitang binibitawan. Kinabukasan din, isusuko nila ang lahat ng yamang ito sa mga awtoridad. Wala itong idudulot kundi sumpa at panganib sa kanilang pamilya. Dahil sa labis na pagkabigla at bigat ng emosyon, inalalaya ni Amelita ang asawa paakyat pabalik sa kusina. Sa kanilang pagmamadali na lisanin ang malamig na silid at ibalik si Severino sa higaan upang makapagpahinga, hindi napansin ng matanda na hindi niya naisara ng lapat ang tablang kahoy. Naiwan ang isang maliit na siwang kung saan nakawala ang manipis na liwanag mula sa naiwang nakasinding gasera sa ilalim. Ang liwanag na ito ay bahagyang tumagos sa madilim na pasilyo na hindi nila alam kung may ibang matang nakatanaw mula sa labas ng bahay sa gitna ng mga puno. Ilang saglit matapos makabalik ang matatanda sa kanilang kwarto, bumukas ang pinto ng kwarto ni na Tomas. Lumabas ang lalaki upang uminom sana ng tubig dahil sa matinding uhaw. Papalapit pa lamang siya sa kalan nang mapansin niya ang kakaibang sinag na nagmumula sa sahig. Nagtaka siya at dahan-dahang lumuhod. Ginamit niya ang kanyang mga daliri upang iangat ang tabla na hindi nakasara ng maayos. Nanlaki ang mga mata ni Tomas na wala ang kanyang antok. Sa ilalim ng sahig, nasinaga ng apoy ng gasera ang kumpol ng mga antigong ginto, mga kumikinang na bato, at mga baretang kayamanan na higit pa sa sapat upang bayaran ang lahat ng utang niya sa sugal at bumuhay sa kanila ng asawa niya na parang mga hari at reyna habang buhay. Halos makalimutan niyang huminga. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi sa isang matinding pag-init ng kasakiman sa kanyang dugo. Mabilis pa sa 4:00 siyang tumayo. Halos madapa sa pagmamadali, pabalik sa kanilang kwarto. Nyugyog niya ng malakas ang balikat ni Cynthia na mahimbing na natutulog. Nagising ang asawa, nakakunot ang noo at handa ng magalit dahil sa pang-iistorbo. Ngunit nang ibulong ni Tomas ang tungkol sa nagkikinang na yaman, sa ilalim ng kusina, naglaho ang lahat ng inis ni Cynthia. Isang nakakakilabot na ngiti ang unti-unting gumuhit sa mga labi ng manugang sa gitna ng dilim. Marahan niyang hinimas ang kanyang umbok na tiyan. Ang kanyang mga mata ay nag-alab sa isang matinding pagnanasa.
na tila kayang sunugin ang anumang natitirang kabutihan sa kanilang pagkatao. Kukunin natin yon, Tomas. Bulong ni Cynthia. Ang boses ay kasing lamig ng yelo at kasing talim ng patalim. Bago pa sumikat ang araw, aariin natin ang lahat ng gintong yon kung ayaw nating mamatay sa utang. At walang sino man ang pwedeng humadlang sa atin. Kahit pa ang sarili mong mga magulang o isang pangako ng pagkakanulo ang nabuo sa loob ng maliit na silid, kasabay ng matalim na kislap ng kasakiman sa mga mata ni Cynthia. Tomas, gumising ka sa katotohanan. Ito na ang sagot sa lahat ng problema natin. Mariing bulong ni Cynthia, ang kanyang mga kuko ay nakabaon sa braso ng asawa. Isang dako lang ng gintong yan. Bayad na tayo sa mga sindikato. Hindi na tayo magtatago na parang mga daga. Napalunok si Tomas. Pinagpapawisan ng malamig kahit napakalamig ng hangin mula sa siwang ng bintana. Pilit niyang iniiwas ang kanyang paningin sa nag-aapoy na mga mata ng kanyang asawa. Pero Cynthia, kay Papa iyon, narinig ko silang nag-uusap ni Mama kanina. Isusuko raw nila sa gobyerno ang mga nakuha sa ilalim dahil ebidensya raw iyon. Baka makulong tayo kapag pinakialaman natin. Isang mapaklang ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Cynthia. Walang anumang bakas ng takot, kundi purong pangmamaliit. Hinarap niya ng buong higpit ang asawa, inilapit ang kanyang muka upang iparamdam ang talim ng kanyang mga salita. Ebidensya, gobyerno, nababaliw na ba ang mga magulang mo? Habang tayo rito ay hindi na makatulog dahil anumang oras ay pwedeng pasabugin ang ulo mo ng mga pinagkautangan mo sa online sugal. Sila magmamalinis? Panunuyan ng manugang, ang boses ay sadyang pinipigil ngunit puno ng kamandag. Hinawakan niya ang kanyang tiyan at tinitigan si Tomas ng tuwid. Tingnan mo nga ako, Tomas. Tingnan mo ang magiging anak mo. Gusto mo bang lumaki ang bata na amoy isdang tuyo at namamalimos ng ulam katulad ng mga magulang mong patay gutom? Utang na loob nila sa atin ito dahil tayo ang magdadala ng apelyido nila. Kung wala tayo, matagal na silang namatay sa pag-iisa. Ang bawat salita ni Cynthia ay tila asidong unti-unting tumutunaw sa natitirang konsensya ni Tomas. Bumalik sa kanyang isipan ang mga banta ng mga sindikato, ang mga mensaheng puno ng pagbabanta sa kanyang buhay. Ang takot na matagpuan na lamang siyang nakabulagta sa isang madilim na eskinita. Sa kabilang banda, naisip niya ang buhay na ipinapangako ng mga kumikinang na ginto. Isang buhay na malayo sa alikabok, malayo sa kahirapan, at malayo sa mapanghusgang tingin ng lipunan. Sa harap ng lumang bintana na gawa sa kapis, tumayo si Tomas at pinagmasdan ang kanyang sariling refleksyon na naiilawan ng maputlang sinag ng buwan. Umaasa siyang makikita ang isang haligi ng tahanan na handang gawin ang tama para sa kanyang pamilya. Ngunit ang bumalik na imahe sa kanya ay isang duwag na anino, isang lalaking walang sariling paninindigan, na mas piniling maging alipin ng kasakiman kaysa maging isang mabuting anak. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Tuluyan nang isinusuko ang kanyang kaluluwa sa dilim. Wala na siyang pakialam kung tama o mali. Ang mahalaga ay iligtas ang sariling balat. Tahimik siyang lumabas ng kwarto at nagtungo sa maliit na bodega sa likod ng bahay. Kinapa niya ang mga lumang kasangkapan sa gitna ng dilim hanggang sa maramdaman ng kanyang magaspang na palad ang lamig at bigat ng isang malaking baretang bakal, kasama ng isang kalawanging martilyo. Bawat paghawak niya sa malamig na bakal ay tila pagpapatibay ng kanyang pasya na sirain ang sinumang hahadlang sa kanyang daan, maging ang sarili niyang dugo at laman. Sa kabilang panig ng manipis na dingding na gawa sa plywood, na natiling tahimik at mabigat ang paligid. Nakapikit si Amelita sa loob ng kanilang kwarto, ngunit ang kanyang paghinga ay mababaw at nag-aabang. Narinig ba niya ang mga lason na ibinulong ni Cynthia? Umabot ba sa kanyang pandinig ang mga yabag ng kanyang anak na nagtaksil sa kanilang tiwala? Isang katanungan itong nanatiling nakabitin sa malamig na hangin ng hating gabi. Mula sa pasilyo, nagsimula ng humakbang si Tomas
pabalik sa kusina. Mabagal, mabigat. Ang tanging sumasabay sa kanya ay ang mahabang anino ng baretang bakal na nakaguhit sa sahig. Isang madilim na anino na handang bumagsak at sumira sa natitirang pundasyon ng pamilya luwalhati. Bumuhos ang walang awang ulan sa bubungan ng lumang bahay kahoy. Sinasabayan ang madilim na hangarin na unti-unting nabubuo sa madilim na kusina. Wala nang inaksayang panahon si Tomas. Ginamit niya ang baretang bakal upang pwersahang iangat ang mga nakapakong tabla sa sahig. Bawat pagdiin niya ng bakal ay nag-iiwan ng malalim na sugat sa pundasyon ng bahay, isang marahas na paglapastangan sa alaalang iniwan ng kanyang yumaong tiyo. Ang panginginig ng sahig at ang kaluskos ng nabibiyak na kahoy ang gumising sa mag-asawang Severino at Amelita. Bumangon ang matanda, puno ng pag-aalala ang dibdib, at naglakad patungo sa pintuan ng kanilang silid. Pinihit niya ang lumang doorknob, umaasang makalabas upang alamin ang nangyayari. Ngunit isang malamig at nakakakilabot na katotohanan ang sumalubong sa kanyang nanginginig na kamay. Nakakandado ito mula sa labas. Idinikit ni Amelita ang kanyang mukha sa maliit na bitak ng kahoy na pintuan upang sumilip sa dilim. Ang tanawing bumungad sa kanyang mga mata ay sapat na upang durugin ang buo niyang pagkatao. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng gasera, nakita niya si Cynthia na nakatayo malapit sa butas ng sahig. Nakapameywang ang manugang, puno ng pagmamalaki at nakangisi. Habang walang awang inuutusan si Tomas na bilisan ang paghukay at ilabas ang mga ginto. "Anak, anong ginagawa mo?" Basag at nanginginig na sigaw ni Amelita mula sa loob ng silid. Ang kanyang tinig ay pinuno ng labis na desperasyon. "Tomas, parang awa mo na. Huwag. Para iyan sa karangalan ng tiyo mo. Ebidensya iyan, anak. Makukulong kayo. Maawa ka sa amin ng papa mo. Buksan mo itong pinto." Ngunit sa halip na si Tomas ang sumagot, lumingon si Cynthia patungo sa nakakandadong silid. Ang kanyang mukha ay nilamon ng purong kasamaan. Ang mga mata ay walang kahit anong bakas ng awa. "Manahimik kayo dyan kung ayaw ninyong mabulok sa loob." Matalim na asik ni Cynthia. Ang boses ay nangingibabaw sa ingay ng bagyo sa labas. "Amin na ang yaman na ito. Matagal na kaming nagtitiis sa amoy ng kahirapan nyo. Kami ang bubuhay sa apo nyo, kaya kami ang mas may karapatan dito. Kung gusto nyo pang mabuhay, huwag na kayong makialam." Bumaling ang paningin ni Amelita sa kanyang anak. Umaasang ipagtatanggol siya nito. Umaasang lilingon ito at magigising mula sa kahibangan. Ngunit nagbingi-bingihan si Tomas. Patuloy niyang inabot ang mga antigong kahon at gintong bareta mula sa ilalim ng lupa. Ibinubulsa ang mga singsing na kuminang sa gitna ng dilim. Ang lalaking pinaglaanan ni Amelita ng lahat ng isdang tuyo, ng lahat ng patak ng pawis, ay ganap ng naging isang bulag na demonyo dahil sa kasakiman. Napaluhod si Severino sa malamig na sahig. Mahigpit siyang nakakapit sa kanyang dibdib habang hinahabol ang kanyang hininga. Nahihirapan siyang huminga, hindi dahil sa anumang sakit sa katawan, kundi dahil sa walang kasing bigat na panlulumo at kahihiyan na mismong dugo at laman niya ang lumapastangan sa huling habilin ng kanyang kapatid. Sa labis na kawalan ng pag-asa, pilit na sinira ni Amelita ang pinto gamit ang kanyang sariling mga kamay. Kinalmot niya ang magaspang na kahoy, nasugatan ang kanyang mga daliri at dumaloy ang sariwang dugo sa pintuan. Ngunit walang silbi ang kanyang kakarampot na lakas laban sa makapal na harang at sa bato ng puso ng kanyang anak. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, mahigpit na kumapit si Amelita sa laylayan ng damit ni Severino. Tila siya isang batang nagmamakaawa sa hangin. Patuloy na nananalangin na sana ay isa lamang itong napakasamang panaginip at magigising siya na buo pa rin ang pagmamahal ng kanyang pamilya. Sino pa kaya ang makakarinig sa kanilang mga hikbi at paghingi ng saklolo kung ang buong kabundukan ay nilalamon ng
nagngangalit na bagyo. Sa ilalim ng lupa, isang lumang porselana ang nabasag dahil sa pagmamadali at panginginig ng mga kamay ni Tomas. Ang pagkadurog ng antigong gamit ay nag-iwan ng isang matalim na alingawngaw na sumabay sa isang malakas na pagkulog ng langit. Isa itong malagim na senyales na tuluyan na ngang gumuho ang mundo ng pamilya, luwalhati. Kasabay nito ay ang patuloy at malamig na ulan na walang awang bumabagsak sa bubungan. Sa loob ng madilim at kinandadong silid, mahigpit na niyakap ni Amelita ang nanginginig na balikat ni Severino. Bawat paghampas ng bakal at pagtibag ng semento sa labas ay tila pumupunit sa sarili niyang laman. Habang yakap ang asawa sa gitna ng kawalan ng pag-asa, tila inanod ng kanyang mga luha ang kanyang gunita pabalik sa isang masikip at mainit na kusina sa Davao. Maraming taon na ang nakalilipas. Muling naglaro sa kanyang isipan ang imahe ng isang musmos na Tomas na masayang nakaupo sa hapag. Tandang-tanda pa niya kung paano niya maingat na hinimay ang kaisa-isang maliit na pritong isda. Isinusubo ang malinis na laman sa bunganga ng anak habang pilit niyang nilulunok ang sariling gutom at sinisip-sip ang mga natirang tinik nito. Lahat ng iyon ay tiniis niya ng may ngiti upang lumaki itong malusog at may pangarap na maipagmamalaki. Nabalik lamang ang diwa ni Amelita nang muling umalingaw-ngaw ang boses ng kanyang manugang mula sa kusina. Marahan niyang binitawan si Severino, tumayo, at muling sumilip sa siwang ng pinto. Nakita niyang pilit na isinisiksik ni Tomas ang mga antigong gintong singsing sa loob ng kanyang basang bulsa. Sa tabi nito, nakatayo si Cynthia. Hinahaplos ang buhok ng kanyang asawa at pinupuri ito na parang isang asong masunurin na nakagawa ng magandang pabor. Ang galing mo, Tomas. Ito ang tamang desisyon. Hayaan mo na ang mga matatandang yan. Tayo ang mahalaga. Ang malambing ngunit nakakalasong wika ng manugang habang pinagmamasdan ang nagkikinang na yaman. Sa pagkakataong yon, isang napakalamig na katotohanan ang tuluyang bumarot sa puso ng inang nagluwal sa kanya. Ang musmos na batang minahal niya, ang anak na pilit niyang ipinagtatanggol mula sa husga ng buong mundo ay matagal na palang inilibing ng kasakiman. Ang nakatayo sa harap ng mga nakaw na ginto ay hindi na ang kadugong itinawid niya sa gutom. Isa na itong halimaw na nilamon ng pansariling interes at takot. Pinunasan ni Amelita ang kanyang mga pisngi. Ang mga matang kanina ay puno ng pagmamakaawa ay biglang napalitan ng isang matalim at hindi matitinag na determinasyon. Umigting ang kanyang panga. Wala nang luhang papatak para sa isang anak na walang konsensya. Lumayo si Amelita mula sa pintuan at lumingon sa paligid ng madilim na kwarto. Nakita niya ang isang mabigat na upuang kahoy na nakapwesto sa sulok. Buong lakas niyang binuhat ang silya, hindi inalintana ang kirot ng rayuma at panghihina ng kanyang mga braso. Sa isang mabilis at marahas na paggalaw, inihampas niya ang mabigat na kahoy sa salamin ng lumang bintana. Ang pagkabasag ng salamin ay lumikha ng isang mataginting na ingay na sumabay sa hagupit ng hangin at ulan mula sa labas. Nakagawa siya ng isang maliit at mapanganib na lagusan papalabas. Sa kusina, napatigil si Cynthia nang marinig ang pagguho ng salamin mula sa silid ng mga matatanda. Nanlaki ang kanyang mga mata at agad na kinalabit si Tomas. Bakas ang labis na taranta sa kanyang boses. "Bilisan mo na dyan, Tomas. Nakagawa ng paraan ang nanay mo para makalabas. Baka tumawag ng mga pulis ang mga yan. Madaliin mo na ang pagkuha ng mga ginto bago pa tayo abutan dito." Bago tuluyang isulong ni Amelita ang kanyang katawan sa siwang ng basag na bintana, ginamit niya ang laylayan ng kanyang lumang saya upang punasan ang huling patak ng luha sa kanyang baba. Ito na ang huling pagluha niya para sa pamilyang sinira ng pera. Isang pabulong na paalam ang namutawi sa kanyang mga labi para sa alaala ng inosenteng batang si Tomas na matagal nang pumanaw sa kanyang puso. Makakalayo ba ang isang mahinang matanda
sa gitna ng maputik at madilim na burol bago siya maabutan at saktan ng kanyang sariling anak. Walang pag-aalinlangang inihakbang ni Amelita ang kanyang paa. Palabas sa sirang bintana, sinalubong ang matalim na ihip ng bagyo. Handa niyang isugal ang kanyang buhay at tumakbo pababa ng burol upang humingi ng tulong. Buo ang pasya na ipaglaban ang hustisya at ang dangal ng pamilyang natitira sa kanya. Kahit pa ang kalaban niya ay ang mismong lalaking nagmula sa kanyang sinapupunan. Kasabay ng kanyang paghakbang ay ang paghihintay ng malamig at maputik na daan sa gitna ng kakahuyan. Walang awa ang hagupit ng hangin at ulan sa madilim na kagubatan. Bawat hakbang ni Amelita pababa ng burol ay isang pakikipaglaban sa madulas na putikan. Ilang beses siyang nadapa, ibinabaon ng kanyang mga nanginginig na tuhod sa basang lupa, ngunit pilit siyang bumabangon ng mabilis. Ang mga matatalas na sanga ng puno ay walang awang humihiwa sa kanyang mga braso at binti. Iniiwan siyang duguan at sugatan, ngunit hindi niya inalintana ang pisikal na kirot ng kanyang laman. Mas malalim, mas nakakamatay ang sugat na iniwan ng pagtataksil ng kanyang sariling dugo at laman sa loob ng bahay na yon. Ang tanging nagtutulak sa kanya ngayon ay ang matinding pagnanais na iligtas si Severino. Bago pa man tuluyang maubos ang kanyang hininga, sa gitna ng daanan sa burol, nakakita siya ng mga kumpol ng liwanag na nagmumula sa ibaba. Hindi nagtagal, sumalubong sa kanya ang mga nag-aalalang muka sa ilalim ng mga makapal na kapote. Nanguna si Lyra, kasama ang kapitan ng barangay at ilang mga tanod na may bitbit na mga pamalo at maliliwanag na ilaw. Nang makita ng dalaga ang kalunos-lunos na kalagayan ng matanda, balot ng putik, sugatan at basang-basa sa ulan, mabilis itong tumakbo upang alalayan si Amelita. Nang hihinamang napasandal ang matanda, naramdaman niya ang mainit at mabilis na pag-alis ni Lyra ng kanyang sariling makapal na jacket. Maingat itong ibinalot ng dalaga sa nanginginig na mga balikat ng ina. Isang simpleng yakap ng pag-ibig na nagbigay ng panibagong lakas at init sa kanyang namamanhid na katawan. Nay Amelita, ano pong nangyari? Bakit kayo nandito sa gitna ng bagyo? Nag-aalalang tanong ni Lyra. Halos mangyak-ngyak nang makita ang dugo sa kamay ng matanda. Sa halip na umiyak at pagtakpan ng kasalanan ng anak gaya ng palagi niyang ginagawa noon, tumayo ng tuwid si Amelita. Ang kanyang boses ay walang bahid ng pag-aalinlangan o pagmamakaawa. Ikinuwento niya ng buong tapang at linaw kung paano sila ikinulong ng sariling anak at manugang upang pagnakawan ang yaman ng yumaong tiyo at kung paano lapas tanganin ng mga ito ang kanilang buhay. Wala siyang itinago, wala siyang pinrotektahan. Samantala, sa loob ng lumang bahay ni Baltazar, madaling inayos ni na Tomas at Cynthia ang mga sako na puno ng mga antigong yaman at ginto. Bubuhati na sana nila ang mga ito palabas ng pinto. Bitbit ang ilusyon ng isang marangyang buhay na binili gamit ang luha at kaligtasan ng kanilang mga magulang. Nakangiti pa si Cynthia, iniisip na nagtagumpay ang kanyang tusong plano. Ngunit bago pa man nila maihakbang ang kanilang mga paa sa labas ng balkonhe, hinarangan na ng mga awtoridad ang pintuan. Sabay-sabay na itinutok ng mga tanod ang maliliwanag na ilaw ng kanilang mga flashlight sa mukha ng mag-asawa. Nasilaw sina Tomas at Cynthia, pilit na tinatakpan ng kanilang mga mata gamit ang kanilang mga braso upang salagin ang nakakabulag na sinag. Ang matalim na liwanag na yon ay hindi lamang bumasag sa dilim ng gabi, kundi tuluyang naglantad at bumulag sa kanilang makasariling mga plano. Umatras si Tomas, bakas ang labis na gulat at panginginig ng mga tuhod. Mula sa likuran ng mga tanod, dahan-dahang humakbang pasulong si Amelita. Humiwalay ang mga tao upang bigyan siya ng daan. Hindi na siya ang inang nakaluhod sa putikan sa Davao na pinulot ang mga baryang amoy mantika. Hindi na siya ang inang nagmamakaawa sa likod ng kinandadong pinto. Tumayo siya ng buong taas sa harap ni Tomas. Wala nang panginginig sa kanyang mga labi, walang luha sa kanyang mga mata, kundi isang malamig, kalmado,
at nag-aapoy na awtoridad ng isang magulang na handang maningil ng hustisya. Sa gitna ng tensyon, isang katanungan ang tahimik na nakabitin sa hangin. Paano nalaman ni Lyra at ng mga taga na yon na nasa panganib ang mag-asawang luwalhati noong gabing iyon na napakalakas ng ulan? Ngunit wala ng panahon para sa mga tanong dahil ang oras ng paniningil ay dumating na. Unti-unting nanlaki ang mga mata ni Tomas nang tuluyang makapag-adjust ang kanyang paningin mula sa silaw. Nang magtama ang kanilang mga mata ng kanyang ina, naramdaman niya ang matinding paggapang ng takot sa kanyang gulugod. Ang malamig na titig ni Amelita ay tila isang matalim na itak na naghihintay na lamang bumagsak habang naghihintay ang taksil na anak sa pinal na hatol na igagawad nito sa kanila. At sa gitna ng matalim na liwanag ng flashlight na tumatagos sa dilim ng gabi, nagsimulang magbago ang ihip ng tadhana. Pinalibutan ng mga galit na taga na yon sina Tomas at Cynthia sa mismong harapan ng lumang bahay. Ang mga ilaw ng flashlight ay tila mga nag-aapoy na mata ng lipunang tahimik na humuhusga sa kanilang kasakiman. Wala nang matatakasan. Ang ulan ay patuloy sa pagbuhos, hugas na sana sa dumi ng mundo. Ngunit walang tubig ang makakapaglinis sa itim ng budhi ng mag-asawang ito. Sa kabila ng pagka-corner, pilit pa ring gumamit ng panlilinlang si Cynthia. Ginamit niya ang husay sa paggawa ng kwento. Pilit na pinatulo ang mga luha upang magmukhang kawawa sa harap ng kapitan ng barangay. "Kapitan, maniwala po kayo. Nagkakamali kayo ng iniisip." Humihikbing pagmamakaawa ni Cynthia habang nakakapit sa braso ni Tomas. "Pinoprotektahan lang namin ang mga gintong ito mula sa mga magnanakaw na umaaligid sa burol. Gusto lang naming iligtas ang yaman ng mga magulang ni Tomas. Kami pa ba ang mag-iisip ng masama sa kanila?" Ang kanyang matatamis at pilit na luha ay umalingaw-ngaw sa hangin, umaasang muling makakahanap ng mga taong mauuto ng kanyang mapagpanggap na mukha. Ngunit bago pa man makasagot ang kapitan, isang malakas at umaatikabong sampal ang dumapo sa pisngi ni Cynthia. Ang tindi ng palad ni Amelita ay nag-iwan ng pulang bakas sa mukha ng manugang, nagpatigil sa mga pekeng hikbi nito at nagpatahimik sa buong paligid. Ito ang unang pagkakataon sa buong buhay ni Amelita na gumamit siya ng dahas upang ipagtanggol ang sarili. "Huwag mong gamitin ang pangalan namin sa kasakiman mo, Cynthia. Kayo ang mga magnanakaw sa sarili nating pamamahay." Madiing wika ng matanda. Ang boses ay hindi nanginginig sa takot kundi sa nag-aalab na galit. "Huwag mong gawing tanga ang mga tao rito dahil nakita ng dalawang mata ko kung paano mo utusan ang anak ko na sirain ang pamana ng kapatid niya." Mula sa pintuan ng bahay, dahan-dahang lumabas si Severino. Inaalalayan ni Lyra matapos itong makawala sa kinandadong silid. Hawak ng nanginginig na matanda ang dokumento ng titulo ng lupa at ang lumang liham ni Baltasar. Itinaas niya ang mga papel sa harap ng maraming tao, pinatutunayan ng katotohanan. Ang mga gintong iyan ay ebidensya ng isang lumang krimen na binantayan ng kapatid ko buong buhay niya. Pag-aari iyan ng gobyerno at walang kahit sino man sa atin ang may karapatan sa yamang iyan. Paliwanag ng ama. Ang kanyang dibdib ay sumisikip sa labis na pagkadismaya habang nakatingin sa anak na minsan niyang ipinagmalaki. Agad na inutusan ng kapitan ang mga tanod na lapitan si Tomas. Walang awang iginapos ang mga malamig na bakal sa kanyang mga pulso. Umiyak si Tomas, humahagulgol habang nakaluhod sa putikan. Ngunit ang mga luha niya ay hindi nagmula sa pagsisisi sa paglapastangan sa mga nagluwal sa kanya. Umiiyak siya dahil sa labis na kahihiyan at matinding takot sa madilim at mahirap na buhay na naghihintay sa kanya sa loob ng selda. Iniwas niya ang kanyang tingin, hindi makaharap sa matinding pagkadismaya, hindi lamang sa mga mata ng kanyang ina, kundi sa buong nayon na nakasaksi sa kanyang pagiging duwag at gahaman. Habang pinagmamasdan ng mga kapitbahay ang mag-asawa, hindi naiwasan ni Cynthia na marinig ang mga matatalim na bulungan at pandidiri.
Naririnig niya ang bawat salitang isinusuka ng mga tao. Tinatawag siyang walang kwenta, gahaman, at isang demonyong manugang na sumira sa sarili nitong pamilya. Bawat salita ay parang kumukulong, asidong ibinubuhos sa kanyang mataas na pagtingin sa sarili. Ang dating reyna ng pagmamataas ay nakayuko na ngayon sa putikan ng sarili niyang gawa. Maawa kayo sa akin. Bawiin niyo ang kaso, ayokong makulong. May pamilya ako. Nagmamakaawang sigaw ni Tomas, sinusubukang abutin ang laylayan ng damit ng kanyang ina. Umaasang lalambot muli ang puso nito tulad ng dati. Ngunit dahan-dahang tumalikod si Amelita, diring-diri at walang natitirang emosyon sa kanyang mukha. Hindi na niya muling tiningnan ang lalaking nakaluhod sa kanyang likuran. Ang pagtalikod na yon ay ang pinakamabigat na parusang maaaring matanggap ng isang anak. Ang tuluyang pagburado ng kanyang halaga sa puso ng isang ina. Sa gitna ng kaguluhan, may isang nakakagulat na hakbang na nangyari. Naramdaman ni Tomas na pilit na binabawi ni Cynthia ang kamay nitong kanina pa niya mahigpit na hawak. Nanlaki ang mga mata ng lalaki nang makita ang asawang dahan-dahang umaatras patungo sa anino ng mga puno. Makukulong ba ng matagal si Tomas ng mag-isa o may gagawin si Cynthia para isisi ang lahat sa asawa upang makalaya? Hindi ako magpapakulong dahil sa kapalpakan mo, Tomas. Mariing asik ni Cynthia, tuluyang bumitaw sa pagkakahawak ng asawa. Bago pa man makakilos ang mga tanod, mabilis siyang tumakbo papalayo, nagpapalamon sa madilim na kakahuyan upang iligtas ang sariling balat at iwan ang asawa sa kamay ng batas. At ang tanging naiwan upang samahan si Tomas sa gitna ng malamig na gabi ay ang nakakabinging kalansing ng posas. Malamig at masangsang ang hangin sa loob ng masikip na selda ng munisipyo. Nakaupo si Tomas sa isang sulok, yakap ang kanyang sariling mga tuhod sa ibabaw ng matigas na semento. Mugto ang kanyang mga mata, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot at awa sa sarili. Ang bawat sandali ng katahimikan ay tila isang parusa, binabasag lamang ng mahihinang hilik ng ibang mga bilanggo na sanay na sa rehas. Ito ang unang umaga, nagigising siya nang walang mainit na kape na inihanda ng kanyang ina at walang masarap na almusal na iniluto mula sa pawis ng kanyang ama. Bumukas ang mabigat na pintuan na gawa sa bakal at pumasok ang liwanag. Inululuwa nito ang dalawang pamilyar na anino. Nakatayo sa labas ng rehas sina Amelita at Severino. Sa kabila ng lahat ng nangyari, suot pa rin nila ang kanilang mga lumang damit. Ngunit may kakaibang tikas na ngayon sa kanilang mga tindig. Wala na ang mga nakayukong balikat ng mga magulang na sunod-sunuran. Agad na tumayo si Tomas at kumapit sa malamig na bakal. Pa! Sigaw niya, ang boses ay garalgal at puno ng desperasyon. Salamat at dumating kayo. Kakausapin niyo na ba si Kapitan? Iuurong niyo na ba ang kaso? Hindi ko kaya dito. Ang baho, ang dumi. Ma, anak niyo ako. Hindi niyo ako matitiis, di ba? Tinitigan lamang siya ni Amelita, ang mga mata ng ina, na dati ay laging puno ng awa at pagpapatawad. Sa tuwing gagawa siya ng kalokohan, ngayon ay kalmado na at tuyo. Walang luhang pumatak, walang bakas ng pag-aalinlangan, dahan-dahan siyang umiling. Ilang beses kitang sinalba, Tomas? Mahinahong tanong ni Amelita, ngunit ang bawat salita ay may bigat na dumadagan sa dibdib ng anak. Mula noong bata ka, tuwing madadapa ka, ako ang tagagamot. Tuwing magkakautang ka, kami ng papa mo ang tagabayad kahit wala kaming makain. Inubos mo kami, Tomas. At sa bawat pagbigay namin sa gusto mo, lalo ka lang naming tinuturuan na maging halimaw. Ma, nagkamali lang ako. Si Cynthia kasi, siya ang nagtulak sa akin. Pangangatwiran ni Tomas, pilit na ipinapasa ang sisi sa iba, gaya ng nakasanayan niya. Tama na, putol ni Severino. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng awtoridad. Hinawakan niya ang balikat ng kanyang asawa,
bilang suporta. Matanda ka na, Tomas. May sarili kang isip. Pinili mong maging masama. Pinili mong saktan ang ina mo. Huminga ng malalim si Amelita. Tila humuhugot ng lakas mula sa kaibuturan ng kanyang pagiging ina para bitawan ang pinakamasakit na desisyon ng kanyang buhay. Hindi kita tinutulungan kung ilalabas kita dyan. Kung mahal kita, hahayaan kitang matuto. Kaya Tomas, simula sa araw na ito, pinuputol na namin ang ugnayan sa iyo. Wala na kaming anak na aasa sa amin. Patay na ang Tomas na kilala ko. Ang lalaking nasa harap ko ngayon ay isang estranghero na kailangang pagbayaran ang kanyang mga krimen. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Tomas. Umatras siya. Hindi makapaniwala sa narinig. Ang kanyang ina, ang kanyang sandalan, ang kanyang bangko, ang kanyang tagasalo ay tuluyan ng bumitaw. Sa gitna ng mabigat na tagpo, lumapit ang hepe ng pulisya. May hawak itong isang dokumento at magalang na kinausap ang mag-asawa. Mr. at Mrs. Lualhati, natapos na po ang inventaryo dahil sa voluntaryo ninyong pagsuko sa mga ginto at antigo na pag-aari ng Estado. At dahil sa tulong ninyo sa paglutas ng lumang kaso ng smuggling, may nakalaang pabuya ang gobyerno para sa inyo. Legal at malinis na pera po ito bilang gantimpala sa inyong katapatan. Narinig ito ni Tomas. Nanlaki ang kanyang mga mata. Kung naghintay lang sana siya. Kung naging tapat lang sana siya. Ang yamang pilit niyang ninakaw ay ibibigay din pala sa kanila ng kusa kung pinili lang nila ang kabutihan. Ang ironya ng tadhana ay tila isang mapait na abdo sa kanyang lalamunan. At isa pa po, dagdag ng pulis. Sabay tingin kay Tomas nang may halong awa at inis. Sinubukan naming kontakin ang asawa mong si Cynthia. Wala na siya sa Davao. Ayon sa mga kapitbahay niyo doon, ibinenta niya ang lahat ng gamit sa inuupahan niyo. Sinimot ang laman ng ATM at mga online wallet niyo at umalis na patungong Maynila. Iniwan ka na niya, Totoy. Wala ka nang babalikan. Tuluyang gumuho ang mundo ni Tomas. Napaluhod siya sa sahig. Ang asawang sinunod niya sa lahat ng bagay. Ang babaeng pinili niya kapalit ng kanyang mga magulang ay tinangay ang huling sentimo na meron siya at iniwan siyang parang basahan. Wala na. Simot. Ubos. Tinalikuran na siya ng kanyang mga magulang. Hinawakan ni Severino ang kamay ni Amelita nang mahigpit. Sabay silang naglakad palabas ng presinto patungo sa maliwanag na sikat ng araw sa labas. Ang kanilang mga hakbang ay magaan, tila nabunutan ng isang malaking tinik sa dibdib. Sa wakas, malaya na sila. Naiwan si Tomas sa loob ng madilim na selda. Ang tanging narinig niya ay ang mabigat na tunog ng pagsara ng bakal na pintuan na nagsisilbing tuldok sa kanyang dating buhay. Sa malamig na semento, niyakap niya ang kanyang sarili, napagtantong sa kanyang kasakiman na wala sa kanya ang lahat ng bagay na tunay na mahahalaga. Pamilya, asawa, at dangal. 1 taon na ang nakalipas mula nang bumagsak ang bakal na rehas sa likuran ni Tomas. Ngunit ang tunay na kulungan na kanyang pinagdudusahan ay ang kanyang sariling konsensya. Dahil sa kanyang maagang pag-amin at pakikipagtulungan sa mga pulis upang ituro ang iba pang kasabwat sa iligal na sugal, napaikli ang kanyang sentensya. Nakalaya siya, ngunit sa kanyang paglabas, walang pamilyang sumalubong. Walang mainit na yakap, walang handaan. Ang tanging naghihintay sa kanya ay ang mapanghusgang tingin ng mundo at ang sarili niyang anino. Sa isang maliit at maalikabok na paggawaan ng mga kagamitang simbahan sa gilid ng bayan, matatagpuan ang isang lalaking hindi nakilala ng kanyang nakaraan. Ang dating Tomas na sanay sa malambot na buhay, na nandidiri sa amoy ng pawis sa trabaho, ngayon ay nakayuko sa harap ng isang piraso ng matigas na nara. Ang kanyang mga kamay, na dati ay makikinis at sanay lamang sa paghawak ng baraha at pagbibilang ng perang hindi kanya, ngayon ay tadtad na ng kalyo, sugat at mantsa ng barnis. Buong araw siyang nagbabanat ng buto.
Bawat paghampas ng kanyang maso sa pait ay tila isang pagpaparusa sa sarili, isang pisikal na paalala ng bigat ng kanyang mga kasalanan. Masakit ang kanyang likod, naninigas ang kanyang mga braso, ngunit hindi siya tumitigil. Tinatanggap niya ang pagod bilang isang uri ng penitensya. Ito ang presyo ng dangal na matagal na niyang winaldas. Tuwing tanghali, kapag lumalabas siya upang bumili ng murang ulam sa karinderya, hindi nakakaalpas sa kanyang pandinig ang mga bulungan. Ayan yung walang utang na loob na anak, ang mariing wika ng isang ale habang itinuturo siya sa kanyang mga kasama. Ninakawan ang sariling magulang tapos iniwan ng asawa, buti nga sa kanya. Sa halip na lumaban o sumbatan ang mga mapangmatang tingin tulad ng dati niyang ugali, yumuyuko na lamang si Tomas. Tinatanggap niya ang bawat insulto ng walang reklamo. Humbak na ang kanyang mga pisngi at malalim ang kanyang mga mata, tanda ng labis na pagpapakumbaba. Alam niyang tama sila. Wala siyang karapatang magalit. Ang hiya ay naging kanyang kasama, isang mapait na gamot na kailangan niyang lunukin araw-araw upang gumaling ang kanyang pagkatao. Minsan, sa kanyang paglalakad pauwi sa maliit na kwartong kanyang inuupahan, nahagip ng kanyang paningin ang isang pamilyar na bulto sa kabilang kalsada. Nanlaki ang kanyang mga mata. Si Cynthia. Nakaahon nga ito sa hirap. Nakasakay ito sa isang magarang sasakyan, balot ng mamahaling damit at alahas ang katawan. Ngunit nang bumukas ang pinto ng kotse, nakita ni Tomas ang katotohanan sa likod ng kinang. Isang matandang lalaki ang kasama nito na walang pakundangang sinigawan at hinila ang braso ni Cynthia sa harap ng maraming tao. Sa paghatak na yon, bahagyang umangat ang manggas ng damit ng babae at nasilip ni Tomas ang mga nangingitim na pasa sa braso nito, mga pasang pilit itinatago ng makapal na pulbos at ginto. Nagkatinginan sila saglit. Sa mga mata ni Cynthia, nakita ni Tomas ang labis na lungkot at takot, ang kabayaran ng pagpili sa pera, kapalit ng dignidad. Sa halip na matuwa sa sinapit ng taksil na asawa, nakaramdam ng awa si Tomas. Umiling na lamang siya ng dahan-dahan at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi na siya ang lalaking naghahabol sa kinang na nakabubulag. Natuto na siya na ang tunay na yaman ay ang kalayaan at kapayapaan ng loob, bagay na wala sa kanilang dalawa ngayon. Pagsapit ng gabi, kapag tahimik na ang paligid at tanging ang huni ng mga kuliglig ang naririnig, sinisindihan ni Tomas ang isang maliit na kandila sa kanyang talyer. Kumukuha siya ng isang espesyal na piraso ng kahoy, ang pinakamagandang klase na kanyang naipon mula sa mga retaso. Dahan-dahan, puno ng pag-iingat at pagmamahal, inuukit niya ang isang imahe. Hindi ito santo at hindi rin ito anghel. Unti-unting lumilitaw sa kahoy ang hugis ng isang ina na may hawak na sanggol. Ang muka ay kahawig na kahawig ni Amelita noong bata pa ito. Bawat pagkayod ng kanyang kutsilyo ay sinasabayan ng isang tahimik na panalangin at paghingi ng tawad. Ang kanyang mga luha ay pumapatak sa kahoy, humahalo sa alikabok, nagiging bahagi ng kanyang obra. Malapit na ang anibersaryo ng kasal ng kanyang mga magulang. Ito ang araw na dati ay ipinagwawalang bahala niya o di kaya ay ginagamit na pagkakataon para humingi ng pera. Ngayon, nakatitig si Tomas sa natapos na ukit. Ang makinis na kahoy sa kanyang magaspang na palad ay simbolo ng kanyang pagbabago. Gusto niyang ibigay ito. Gusto niyang makita silang muli. Ngunit sa tuwing naaalala niya ang huling tingin ng kanyang ina sa presinto, ang tingin ng pagbitaw, inuunahan siya ng takot. May karapatan pa ba siyang humarap? O ang pananatili sa malayo ang pinakamagandang regalo na maibibigay niya sa mga taong labis niyang sinaktan? Sa gitna ng malamlam na liwanag ng kandila, niyakap ni Tomas ang inukit na kahoy sa kanyang dibdib. Nagtatalo ang pananabik at ang hiya sa kanyang puso. Sa itaas ng burol na dati ay balot ng takot at madilim na lihim, ngayon ay sumisikat ang isang panibagong pag-asa.
Ang lumang bahay kahoy na halos gumuho na sa kalumaan ay muling itinayo, hindi bilang isang mansyon ng karangyaan, kundi bilang isang tahanan na bukas para sa lahat. Ang dating amoy ng alikabok at luma ay napalitan na ng mabangong aroma ng mainit na tsokolate at bagong lutong tinapay na sumasayaw sa hangin. Gamit ang malinis at legal na pabuya mula sa gobyerno, tinupad ni na Severino at Amelita ang pangarap na hindi para sa kanilang sarili. Itinayo nila ang Baltasar's Kitchen, isang maliit na kainan na ang kita ay direktang napupunta sa Baltasar Luwalhati Scholarship Foundation. Ito ang kanilang paraan ng pagpupugay sa yumaong kapatid. Ang siguraduhing wala ng batang taga-baryo ang magdurusa sa kawalan ng edukasyon tulad ng nangyari kay Lira noon. Sa loob ng kainan, abala si Lira. Hindi na siya ang mahiyain at simpleng guro na nagdadala lang ng gulay. Siya na ngayon ang tumatayong tagapamahala ng foundation, ang naging anak na babae na hindi nanggaling sa sinapupunan ni Amelita, ngunit nanggaling sa puso. Masigla niyang inaasikaso ang mga batang iskolar na masayang kumakain ng libreng lugaw at tsampurado. Ang mga halakhak ng mga bata ay tila musika na pumapawi sa lahat ng pait ng nakaraan. Nakahinga na ng maluwag si Severino, nakaupo siya sa isang sulok, pinagmamasdan ang mga ngiti sa paligid. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging puno ng pag-aalala at bigat ng utang na loob, ngayon ay payapa na. Ang kanyang kapatid ay hindi na isang multo ng nakaraan na kailangang ihingi ng tawad, kundi isang bayani na ang alaala ay nagbibigay buhay sa kinabukasan ng iba. Lumabas si Amelita sa hardin upang ayusin ang mga namumulaklak na orkidyas na nakasabit sa bakod. Ang sikat ng araw ay dumadampi sa kanyang balat, nagbibigay ng init na matagal niyang hindi naramdaman noong sila ay nagtatago pa sa dilim ng kahirapan at pang-aapi sa Davao. Habang inaalis niya ang mga tuyong dahon, nahagip ng kanyang paningin ang isang bagay na nakapatong sa ibabaw ng kahoy na tarangkahan. Wala doon ang bagay na yon kaninang umaga. Nilapitan ito ni Amelita. Isa itong piraso ng kahoy. Kinuha niya ito at sinuri. Magaspang pa ang ibang bahagi. Tanda na gawa ito ng kamay at hindi ng makina. Ngunit ang detalye ng pagkakaukit ay puno ng damdamin. Ang figura ay isang ina na mahigpit na yakap ang kanyang sanggol. Ang mukha ng ina sa kahoy ay may mga linyang pamilyar. Ang hubog ng ilong, ang tabas ng pisngi. Ito ay walang iba, kundi siya noong siya ay bata pa. Walang nakalagay na pangalan, walang nakasulat na mensahe. Ngunit naramdaman ni Amelita ang pamilyar na haplos ng pagmamahal na ibinuhos sa bawat ukit. Naalala niya ang mga kamay ng kanyang anak noong bata pa ito, mahilig magkalikot ng kung ano-ano. Ang mga kamay na yon na naligaw ng landas, na naging marahas at gahaman, ngayon ay lumikha ng isang bagay na payak at puno ng pagsisisi. Lumapit si Severino sa kanyang likuran, ipinatong ang kamay sa balikat ng asawa. Amelita, ano yan? Kanino galing? Tanong ng matanda. Bagamat sa kanyang puso ay may kutob na rin siya. Hindi sumagot si Amelita. Sa halip, dahan-dahan niyang hinaplos ang pisngi ng sanggol sa ukit. Ang kanyang mga luha ay hindi na luha ng sakit o galit, kundi luha ng isang ina na nakaramdam ng kapayapaan. Alam niyang, sa rito ng obra na ito, humihingi ng tawad ang lumikha. Tumingin si Amelita sa malayo, sa direksyon ng daan pababa ng burol, kung saan nawawala ang landas patungo sa bayan. Wala siyang nakitang tao. Ngunit naramdaman niya ang presensya ng isang pagsisisi na hindi na kailangang bigkasin. Galing ito sa isang taong natututo ng mabuhay muli, Severino. Bulong ni Amelita, at isang matamis at mapagpatawad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Yinakap ni Severino ang kanyang asawa. Sa gitna ng hardin, sa ilalim ng asul na langit, at sa piling ng bagong pamilyang kanilang binuo kasama si Lira, natagpuan na ng mag-asawang luwalhati ang tunay na yaman
na hindi mananakaw ng sinuman, ang kapayapaan ng loob at ang paghilom ng mga sugat ng kahapon. Malamig ang simoy ng hangin sa kabundukan ng Bukidnon ngayong gabi ng bisperas ng Pasko. Ngunit sa loob ng Baltazar's Kitchen, walang puwang ang lamig. Ang paligid ay balot ng mainit na liwanag ng mga parol na gawa sa kapis at ang hangin ay puno ng amoy ng hamonado, keso de bola at mainit na tsokolate. Ang mahabang mesa na yari sa area ay puno ng pagkain, hindi para sa mga mayayamang patron, kundi para sa mga batang iskolar na ngayon ay itinuturing ng pamilya ni na Severino at Amelita. Sa kabisera, nakaupo ang mag-asawa, katabi si Lira na abala sa paghihimay ng manok para sa isang batang musmos, puno ng tawanan, kwentuhan at pasasalamat ang bawat sulok ng silid. Ito ang larawan ng isang pamilyang nabuo hindi sa dugo, kundi sa pagmamahal at pagbangon mula sa abo ng nakaraan. Sa labas ng kainan, sa ilalim ng madilim na lilim ng isang malaking puno ng akasya, may isang lalaking nakatayo. Suot niya ang isang lumang polo na kupas na ang kulay ngunit malinis at plansado. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, tadtad ng kalyo at peklat mula sa pagkakarpintero. Si Tomas, hindi siya lumapit sa pinto, hindi siya kumatok. Alam niyang sa gabing ito, wala siyang karapatang umupo sa mesang iyon. Ang kanyang pwesto ay nawala na noong pinili niyang ipagpalit ang kanyang mga magulang sa ginto. Tinitigan niya ang bintana, pinapanood ang pagtawa ng kanyang ama, ang pag-aasikaso ni Lira, at ang payapang ngiti ng kanyang ina. Sa gitna ng kasiyahan, tila naramdaman ni Amelita ang isang pamilyar na presensya. Lumingon siya sa bintana, lagpas sa salamin, tumagos sa dilim ng gabi. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Tumigil ang mundo ni Tomas. Inasahan niyang sisigawan siya o di kaya ay tatalikuran muli tulad ng sa presinto. Ngunit hindi yun ang nangyari. Sa loob ng ilang saglit na walang hanggan, tinitigan ni Amelita ang kanyang anak. Nakita niya ang lungkot sa mga mata nito, ang pagsisisi sa bawat guhit ng mukha, at ang pagpapakumbaba ng isang lalaking tinanggap na ang kanyang parusa. Dahan-dahang tumango si Amelita. Isang maliit, tipid, ngunit totoo, at mapayapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Wala nang salitang kailangan. Sa tango na yon, naintindihan ni Tomas ang lahat. Pinapatawad na kita, anak. Wala nang galit sa puso ko. Ngunit hindi na tayo babalik sa dati. Ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng muling pagsasama sa iisang bubong. Minsan, ang pinakadakilang anyo ng pagmamahal ay ang pagpapalaya sa isa't isa. Ang hayaan ng nagkasala na hanapin ang kanyang sariling redempsyon at ang hayaan ng nasaktan na mabuhay ng payapa nang walang takot na maulit ang nakaraan. Tumulo ang luha sa mga mata ni Tomas, ngunit ito ay luha ng pasasalamat. Dahan-dahan siyang sumaludo sa kanyang mga magulang, isang pagpupugay ng respeto na huli na niyang natutunan. Tumalikod siya sa liwanag ng bintana. Sa kanyang paglalakad, palayo sa dilim ng gabi, hindi siya nag-iisa. Baon niya ang kapatawaran ng isang ina at ang pag-asa na balang araw. Sa sarili niyang pagsisikap, magkakaroon din siya ng sarili niyang lamesa, sarili niyang pamilya at sarili niyang kapayapaan. Naiwan ang mag-asawang luwalhati sa loob ng mainit na tahanan. Hinawakan ni Severino ang kamay ni Amelita sa ilalim ng mesa. Nagkatinginan sila at ngumiti. Tapos na ang bagyo, payapa na ang dagat, at sa wakas, buo na muli ang kanilang mga puso.